kumbaga malalaki daw po ang ginastos. At ito nga po, mukhang natapat kay Richard Gomez, mga kababayan. Ano sabi ni Shiro Kansaki? 500 pesos. Leandro Lebiste, muntik sa pakin ni Richard Gomez. Basahin natin to, mga bossing. Ayan. Siguro akala nung batang ito na batang congressman, lahat ay matatakot sa kanya. Ano po? Muntik na umano, nasapakin ni Leyte Representative Richard Gomez si Batang ba yan? Si Batangas Representative Leandro Lebiste kung hindi lang naawat ang kanilang mga kasamahang mambabata sa loob ng plenaryo ng Kamara de Representante noong Martes ng gabi. Ano kaya ang nangyari? At bakit gustong sapukin ni Richard Gutierrez? Actually mga kababayan, kapag binabasa ko yung inyong mga komento dyan sa comment section, iba sa inyo, napipiko na din po dito kay Lebiste. Iba sa inyo, galit na din po kay Lebiste, mga kababayan Ano po, maraming nagsasabi, naku, kundi lang ganito, ganyan. Binanatan ko na yan. Paano ho kasi, mga bossing? Estilo, maninira ng kapwa, puro yung style DDS mga bossing, no? Style DDS na, sasabihin ko, itong pagbibintang ko sa isang tao na ito, kahit wala akong ebidensya. Yung iba napipikon na ho. Diba? Miski ho ako, mga kababayan, mga boss chief sir Kasi nakakatulig na sa tenga yung paulit-ulit na puro pagbibintang, puro paninira, tapos wala naman pong maipakitang ebidensya sa atin. Ngayon, nung una, may ipinagyayabang siya. Hawak ko ang Cabral Files. Nasa na po yung Cabral Files na ipinagyayabang ni Leandro Lebiste. Ano yun? Nakalimutan na lang, wala na. Akala ko ba napaka-importante nun? Bakit ngayon hindi na inilalatag o hindi na idinidiscuss nitong si Leandro Lebiste yung Cabral Files niyang ipinagyayabang? Or baka po kasi hindi na kinakagat ng mamamayang Pilipino, hindi na pinapansin ng mamamayang Pilipino. Kaya, sige, chepwera na yung Cabral Files na yan. Ngayon, gagawa ako ng bagong gimmick. Garjola, pinopondohan ang kandidatura ni Ralph Recto o ng mga Recto o ni Ate B at ni Lucky Manzano. Yun naman daw ho, mga kababayan. Nung tinanong siya, hinarap siya ni JJ Suarez. At tinanong siya kung may patunay siya. Biglang nagsalita. Ang sabi ni Leandro Lebiste, tila pinopondohan. Biglang gano'n na ho, mga bossing. Nung unang mga salaysay niya, ang sinasabi niya, ang sinasabi ko dito, bakit pinopondohan ni Garjola ang mga Recto doon sa kanilang kandidatura? Tinanong, harapan ni JJ Suarez. Patunay mo, ebidensya mo. Biglang ang sinabi, tila lang daw po. Tila, ang ibig sabihin po noon, mga kababayan, parang pinopondohan. Raproy, gandang umaga nga ni. Salamat po, no? Ulitin ko, muntik na umanong sapakin ni Leyte Representative Richard Gomez, si Batangas Representative Leandro Lebiste kung hindi lang naawat ng kanilang mga kasamahang mambabatas sa loob ng plenaryo ng Kamara de Representante noong Martes ng gabi. Bakit kaya? Sandali, mali pindot. Pag ganon. Sabi dito, mga bossing, no? Yes, nagalit si Kong Goma. Ayan na. Galit at pigil na pigil manapak. Kaya, lumalayo every time na nilalapitan ni Congressman Leandro. Wala naman pala Mukhang Barbie din ho talaga, mga kababayan. Naalala nyo? May kumalat na video, nagbabasketball. Si Leandro Lebiste. Pati po yung paa, tumitikwas, mga kababayan. Simpleng pagtira na lang po ng bola ng basketball kasama ang pagtikwas nung paa. Tapos ganyan, puro banat. Kapag ka naman pala
pinatulan, paatras din ang paglakad. Yes, nagalit si Kong Goma, galit at pigil, manapak. Kaya lumalayo every time nilalapitan ni Congressman Leandro. Sabi ni Speaker Garin ng Iloilo, ano? Ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin sa panayam ng Abante hinggil sa eksena sa loob ng session hall sa Kamara matapos ang privilege speech ni Lebiste laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Nauna rito umugong sa Kamara ang muntik ng pananapak ni Gomez kay Lebiste nang biruin ito ng Batangas Solon na malakas din umano ang vote buying sa kanilang lugar sa Leyte na kinapikon ng una. Bastos pala talaga itong si Lebiste ho, mga kababayan. Parang may parang may tama sa ulo. Mga boss si Pamo sir, yung tipo bang lahat akala nila kaya. Lahat pinagbibintangan. Gumagamit ba to ng pinagbabawal na gamot? At parang puro ganito yung mga kilusan at galawan. Ayon sa informante, matapos pagsabihan umano ni mamamayang liberal party list representative Leila de Lima si Lebiste hinggil sa alegasyon nito na hindi lamang sa Calabarzon malala ang vote buying ay sinulsulan umano ito ng ibang mambabatas na pangalanan ang mga namimili ng boto. Putik, lumapit kay Goma tapos sinabihan si Goma, di ba ikaw malakas din vote buying nyo? Grabe! Ibang klase saltik nito. Pumutok si Goma. Ikaw ba naman pagbintangan ka ng ganon? Akala ho siguro, mga kababayan, ni Leandro Lebiste, Jenny Ramos, hindi siya papatulan. Siguro iniisip, hindi, nanay ko si Loren Legarda, na senadora. Ano po, kahit sabihin ko sa harapan ni Richard Gomez na malakas, di ba ikaw malakas din ang vote buying nyo? Hindi ako papatulan nito. Matatakot sa akin to. Kaso, palaban naman si Goma Diba? Si Robin Padilla nga may kinukwento Nagsuntukan silang dalawa ni Robin Padilla at nitong si Goma doon po mismo sa Malacanang. At ang umawat sa kanila si dating presidente Cory Aquino. Di po ba? Lalo na yung musmos na itsura ni Leandro Lebiste. Mga kababayan, tingin nyo uurungan yan? Kung merong mga pagbibintang na ginagawa at sinasabi itong si Lebiste. Akala ho kasi nila, mga kababayan, lahat tayo DDS. Akala ho nila, lahat ng Pilipino ay DDS. Ano po, na kapag kabinukan nila yung bibig nila, kahit wala naman po silang ebidensya, ay maniniwala agad tayong lahat. Sana sinuntok. Pakitaas nga kamay ng mga nagsasabi sa isip-isip nila dyan, no? Sana tinuluyan na ni Goma. Nang medyo magising-gising ko sa katotohanan. A few minutes later, nilapitan ni Leandro, sabi, joke only. Sabay biglang sinabihan ka, di ba sa lugar ninyo, di ba ikaw din, malakas ang vote buying ninyo. Tapos biglang babalik, re-resbackan ka. Sabay sasabihin, joke only. Sabay tawa. Paano kung nasa pakanan ni Goma? Paano kung nasa pak na nga ni Goma, mga kababayan? Malamang tulog ho ito. Sa laking tao ni Richard Gomez, mga kababayan, ang bigat pa ng niyan. Ang bigat pa ng kanan niyan. Sumuntok. Bakit? Kasi kapag nagbablog si Richard Gomez, nagluluto. Cooking vlog ho yun Ako, followers niya ako. Nakasubaybay ako doon sa vlog niya. Ang ganda ng Rolex na Pepsi. Habang naghihiwa si Goma, sabi ko, yun yung tinititigan ko doon Pag nasuntok si Lebiste ni Richard Gomez, malamang tulog ho ito, mga kababayan. Sabi ni Jordan G., Goma, no joke, duguan ka. Umaalis. Ayun pala
A few minutes later, nilapitan ni Leandro, sabi joke only, sabay tawa. Lalong nagalit si Goma. Kaya pinalayo si Leandro, ang kulit nung bata. Isip bata, mga bossing. No, kitang-kita naman po natin eh. Kahit pati yung mga pagbanat niya, pati yung mga pagtira niya, mga kababayan. Pag sinagot mo, pag niresbakan mo siya, hindi na alam, natataranta na ako eh. Meron pa ngang isang parte nung kanyang revelasyon daw po. Sinasabi, ito yung mga sinasabi ko. Tapos nung hinarap siya, ang sinasabi, hindi ko po alam talaga kung ano ang nangyari. Di po ba? Sabi ni Edgardo Ortiz, ano ba yung audio mo? Masakit sa itainga. Boses ko ho yun. Minamalat ho tayo, mga kababayan. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ito eh. Pero Makati yung lalamunan natin. Samantala, kinundi na naman ng 5 kinatawan mula sa Batangas ang mga alegasyong binitiwan ni Lebiste laban kina Recto at Governor Vilma Santos Recto. Kasi naman yung estilo ni Leandro Lebiste, ano lang na ho yan, mga kababayan. Ang nakikita ko po dyan, is hindi hihinto, hindi titigil na gumawa ng eksena na mambiktima ng tao para sabihin na, eto may mga kabulastugang ginagawa ito, upang sa ganon, yung mga issue niya, lalong-lalo na po, doon sa Department of Energy, matabunan. Matabunan. Kaso, mga kababayan, mukhang hindi, mukhang tinuluyan. Mukhang mamumroblema si Leandro Lebiste sa mga susunod na buwan po. Kapag kayong kaso o yung reklamo ay nagtuloy-tuloy, mga kababayan. Kasi nung panahon ng dating Pangulong Duterte, kahit pinapadalan siya ng mga notice, hindi ho siguro pinapansin. Wapakels, no? Don't worry, wala akong pakialam dyan. Dating Pangulong Duterte o si Rodrigo Duterte ang presidente. No? Kahit ilang notice pa ang ipadala nyo sa akin, wala akong paki dyan. Siguro ganun yung iniisip niya. Kaso po, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mukhang malilintikan, mukhang hindi uubra, at mukhang makukulong pa po. Bukod sa makukulong, magbabayad pa. Nung sinasabi na 24 bilyones daw ho, mga bossing. Di ba? Lahat yan, sila Goma, Vilma Santos Recto, Ralph Recto, ginagamit niya panakip butas para doon sa kanyang issue. Para magmukhang superhero. Pati si Cabral, di ba, ginamit to. Pero ngayon, laos na, hindi na pinag-uusapan, lipat na po sa Vilma Santos Recto at Ralph Recto, mga kababayan. Naku po. Tingin ko, hindi lang po si Goma ang posibleng napipikon dito kay Lebiste ho, mga kababayan. Tingin ko, mas madami pang iba. Ngayon,